Bukas ka ba? Ha? Bukas ka. Hindi kahapon, hindi ngayon, bukas yun. Bakit bukas yun? Bukare, ibig sabihin tinawag. Pag bukasyon kasi sinabi, o may bukasyon ka ba? Ang isip agad natin magpari eh. Magmadre, mag-asawa. Diba? O kaya yung manatili kang walang asawa. Matili eh. Bukasyon mo yung inyo. Huwag niyo sabihin ikaw ay, hey father, hindi ako madre, hindi ako asawa. Eh ano kang pinagpilian? Papayag ka bang ganoon? Nagkaroon ng multiple choice, ikaw ang natira. Kaganda mong yan. Siguro ang dalaga ka eh, di ba? Oo, may mga manliligaw pa, pero pinili mo yan. Tama? Pinili mo o pinagpilian ka? Mahalagang, kasi pag sinabing bukasyon, tawag na sinasagot. Tinawag ka para mag-asawa, sumagot ka, kaya ka nag-asawa. Tinawag ko para magpare, sumagot ako para maging pare. Tinawag ka para maging madre, sumagot ka para maging madre. Di ba? Ang sino tumatawag? Yung source. At sinong tumatawag? Yung nagtipon sa atin. Sino yun? Ang Diyos ang tumawag sa atin. Bakit tayo tinatawag sa mga bukasyon na ito? Kasi po, ito yung paraan ng Diyos para magkaroon ng kahulugan at saysay ang buhay mo dito. Kung hindi, ano pagkakaiba mo sa kanang halaman? Ano pagkakaiba? Buti pa baboy. Naging pork siya. Eh ikaw, nabuhay na matay, walang kahulugan. Nakita po yung kahulugan ng buhay. This is what makes the difference. Kaya masigla ka eh. Kaya gusto mong magpatuloy pa. Diba? Dahil nakakakita ka ng kahulugan sa ginagawa mo. Nakakakita ka ng meaning, ang tawag natin yan, sa ginagawa mo. Kaya na pinagtitisan mo lahat. Bakit? May kahulugan yung paghihirap mo. Nakapagpaaral na ako ng mga anak. Nakapagpatapos ako ng mga mahal ko sa buhay. Nakapagpagawa kami ng bahay. At least, in the material sense, may meaning. Kaya masigla ka kasi yung pagod mo, hindi nasasayang. May kahulugan. Naintindihan nyo? Pag wala yan, nanlalata ka na. Para saan pa ang lahat ng ginagawa mo? Kung wala din naman patutunguhan yan. Diba? Padala ka ng padala ng pera. Akala mo iniipon ng asawa mo. Pinagpagawa ng bahay, hindi ng bahay mo. Alam mo na, alam mo bahay mo pinagawa. Diba? Nagtitiis ka dito ng hirap. Diba? Papulbo-pulbo ka na lang. Samantalang yung ginagastahan niya, tinadala niya kay Dr. Vicky Bella. Sabi niya, huwag ka madalala, nice to David, may pera asawa ko sa Milan. Siya gagasta para sa pagpapaganda mo. Ako, bahala kayo. Tapos na-discovery mo yan. Di ba? Hindi kaya bigla ka na lamang sasalampak, sasabihin mo, ayoko na! Bakit? Wala nang kahulugan yung ginagawa mo. Diba? Anong gagawin mo? Hahanap ka uli ng ibang kahulugan. Kasi otherwise, you will want an end to it. And oftentimes, the end to it spells out hopelessness. At maraming nagpapatiwakal dahil dyan. Di ba si Robin Williams? At ito, walang kinalaman sa narating mo sa buhay. Mayaman ka, mahirap ka, may kaya ka, wala, matalino ka o hindi, may pinag-aralan o wala. O pwedeng dumapong sa buhay mo yung meaninglessness. So, importante yung tawag ng Diyos. Doon ka dinadala sa kahulugan. So, ano bukasyon? Lahat po ng nabanggit ko kanina, pagpapare, pagmamadre, pagiging may asawa, o pagiging
maging soltero, soltera. Mas maganda pakinggan yun eh. Sa matandang binata o dalaga. Kasi kami mga paring natin, dalaga at binata din, at matanda din. So ano pa pagkakaiba natin? Di ba? Matandang binata ako. Oh, sino ba rito ang binata pa na ngayon? Binata! Binata, batang binata yan. Meron din yung 50 years and above na binata. Wala. Ayaw mo sabi ng dalagat, maaaring magtataas eh. August mo, may mga kinalaki dito. Sister Rose, Madrian, ilang taong ka na ba? Ha? 36. Patandang dalaga. Patandang dalaga na ang tawag doon. Okay. Pero, lahat tayo ay mayroong common vocation. Ano yung common vocation natin? To belong to the church that is indefectively holy. Dahil ang simbahan galing sa Diyos, ang pangunahing katangian ng Diyos ay kabanalan. Noong si Propeta Isaias ay tawagin para maging propeta, pinapasok siya sa templo. Pagpasok niya sa templo, nagkaroon siya ng vision ng Diyos. Nakita niya. Nung lumabas siya ng templo, tinanong siya ng mga tao, anong nakita mo? Ang sabi ni Isaias, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yun ang nakita niya. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nagkatawa kayo kasi hindi alam ko hulugan eh. Ang ibig sabihin ng Kadosh sa Hebrew, banal. Ang nakita niya, banal. At 3 beses inulit, banal, banal, banal. Ang Diyos, Santo, Santo, Santo. Di ba kinakanta natin sa misa? Kaya nga 3 beses. At bakit 3 beses? Bakit hindi dalawa? Bakit isa? Kasi ho, ang Hebrew language, kanya yan eh. Wala silang comparative superlative. Tayo meron mga Pilipino eh. Ba? Maganda. Mas maganda. Pin. Ganon. Ha? Sa Hebrew, kung gusto mong simple, isa lang. Susunod niyan, superlative na, ulitin mo ng 3. Hindi na super. Walang kasing banal. Kaya kadosh, kadosh, kadosh. Superlative, pinaka. Walang tutulad. Walang kahambing. Kaya pag tinawag kang pangit, pangit, pangit sa iyo. Wala kang katulad. Ha? Kasi ang baho mo. Pinaka. Pinaka? Tayo mga Pilipino, uso na rin yan eh. Baho naman dito. Inuulitan din doble. Para to emphasize, empathic tayo. Yung baho. Pangit niya. Di ba? Dinodoble natin. Pero wala kinalaman yun dun sa comparative superlative. Emphasis lang. Anong ibig sabihin ng kabanalan? Walang kahambing. Wala siyang katulad. Ang ibig sabihin ng nakita ni Isaias ay wala siyang katulad sa atin. Hiwalay, iba ang Diyos. Kadosh. Walang katulad. So ang Diyos ay walang katulad. Siya ang pinaka sa ating lahat. Hindi siya pwedeng ihambing sa tao ang kabanalan ng Diyos. God is all holy.
At yan ang marka ng tinatag niya. Anumang galing sa Diyos ay markado ng katangian ng kabanalan. Hindi ka dapat maging kamukha ng mundong ito. Hindi ka dapat maging katulad ng iba. Hindi ka dapat maging pangkaraniwan lang. Kung tinawag ka ng Diyos, ikaw ay espesyal. Bukod tangi. Ito mo, basta pinili ng Diyos, bukod tangi na pinagpala. Di ba si Maria? Tinawag na, kaya kikaray tunay. Magkala ka sapagkat wala kang katulad Maria. Di ba? Yun ang bati ng anghel sa kanya eh.